see you later after my recovery. Looks like some waving. Mahal, mag-wave ka naman. Ayan, nag-wave na siya. It's a gallbladder. Show the gallbladder. How many? What the heck? Bali, ang ginawa talaga sa akin, kwento ko sa inyo yung laparoscopic cholecystectomy. Dito na tayo sa aking hospital. Sa aking hospital? Akin ba to? Akin to eh. Dito ako nagtrabaho, guys. Welcome to another vlog, and today I'll be sharing with you why I'm here in the hospital. It's because I'll be having a surgery tomorrow, so today is my admitting day. Today, i-admit ako sa hospital. So, pinili ko tong Lourdes Hospital because this is where I worked 15 years ago. I was an ICU nurse here, and since nakatatlong taon naman tayo dito, meron tayong mga nakilalang syempre mga doktor, mga naging close natin. Kaya dito yung napili natin. So, I'll take you along with me, but not inside the OR, but the journey itself. And bakit ko kailangan gawin to? It's because I want to remember. I want to be able to watch myself 10 years from now, 20 years from now. Paano ko naka-deal with this kind of challenge in my life, because this is my first ever major operation, and we're praying na this is really uncomplicated one, uneventful. They're just gonna remove my gallstones, ganon. But yun nga, nalaman namin sa labs ko kahapon that I have a high SGPT result. So, what does that mean? Mataas yung liver enzymes ko. Hindi ko alam kung bakit. So, they're gonna check it now. Kaya maaga kami dito sa hospital. Pinapunta ako ng friend ko na surgeon na maaga dito sa hospital kasi nga gusto niya i-check para sure. Hindi ko alam kung ano yon. Pero, yeah. So, my surgeon is Dr. Mark Avendaño. Nung nag-work ako dito sa Lourdes, he was a surgery resident here. And also, schoolmate din natin siya kasi UERM graduate siya. So, alam ko naman pag UERM graduate, tulad ko, magagaling yan. So, tsaka dito sila nag-practice sa Lourdes. Magagaling talaga yung mga doktor dito. I don't know who my anesthesiologist will be, pero I want him to pick the best. Although I am friends with some anesthesiologists here in Lourdes as well. Pero, syempre, gusto ko kung saan komportable yung surgeon ko, yung main surgeon ko, dapat yun yung pipiliin niya, diba? So, yun. Also, I don't know kung ano pa yung mga doctors na kailangan ko, if I need a gastro or I need a internal medicine. I'm not sure, so we'll find out later. Okay, so we have checked in. Naka-admit na tayo, guys. Ito na ating band. Yan. Yan ang ating band. So, officially, checked in na tayo at admitted na tayo. Room tour lang quick. This is large private here in Lourdes Hospital. Third floor siya. St. Therese. Kung alam nyo kung saan ako nag-work dati, sa second floor ako. Blessed Josefa and ICU. Yun, magkatabi yun. Pero ngayon, CCU na yata ang tawag. Ang laki na rin ng difference. Hindi ganito itsura before. Pero medyo naaano lang ako kasi pink na pink siya. Kasi parang OB floor din kasi to. OB floor to. Kaya maraming pink. Kaya may mga nakalagay na breastfeeding something. So, ito na siya. This is my bed. Okay naman. Maganda naman yung bed. Ibang-iba na siya from last time. Ayan, may nakalagay na Our Lady of Lourdes Hospital. Tapos, meron na akong gown. Ayan yung gown ko. Ito ay pillowcase, yung blue. At tapos, ito yung unan ko. Bagong-bago yung unan. Tatanggalin mo pa siya. Ayan. Demonstrated by mommy. Ayan. Tapos, ito, may cabinet dyan. Tapos, storage din dyan. Tapos, storage din yung kabila. So, ito yung TV. Yan na yung mga magulang ko. Yung asawa ko kumukuha ng bag ko sa kotse. Ito yung sink at saka ref. Tapos may storage yun sa ilalim. May mirror din yan. Tada! Yan. And then this is the banyo. So yung banyo, may hot and cold shower yan. May bidet din ang banyo. And then this is the bed. Yan, yung visitor's bed. Ay, watcher's bed. Tsaka merong ganyan. Ano ba tawag dyan? Dyan tayo kakain. Naaakyat yan. Kakatapos lang tayo interviewin ng nurse in charge. So, iba na pala dito. 6 to 6 na. Tsaka, basta dalawa na yung shifts. Dati 8 hours lang. Ngayon, 12 hours na yung shift nila. Naghihintay lang ako ng procedure today. Kasi sabi, MRCP daw ako. Yung MRCP, it's like MRI. Pero nakafocus yata siya
siya sa abdomen. Parang yun yung nabasa ko sa Google eh. Hindi ako sure kasi parang di ko naman yan napag-aralan. So, bagong technology yata siya or ewan ko, nag-iimbento lang ba ako. Pero basta yun. According to AI, magnetic resonance cholangiopancreatography. So, it's a non-invasive imaging technique using MRI to visualize the biliary and pancreatic ducts, often used to detect gallstones or pancreatic issues. So, kaya ako magaganito is because nag-blood test tayo yesterday, di ba? Sa Vertis North yung high precision na ano doon. So, nakita doon na yung SGPT ko ay 313. Mataas yun. Ang normal hanggang 56 lang. So, gusto nila makita if may bato ako sa common bile duct or I don't know, baka may harang or something kaya ganun siya kataas. So, yun yung gusto nila itignan ngayon kung safe din ba ako na i-lap ko ulit tomorrow. Ang supposedly procedure natin bukas ng 12 noon ay laparoscopic cholecystectomy. Yun. Ibig sabihin, tatanggalin yung gallbladder along with the stones. Yun dapat. So, let's pray na matuloy yung pagtanggal, na wala masyadong complication dahil nga dun sa mataas na liver enzyme. So, yun lang. Maghintay lang kami dito today. Ayan ang mga aking mga visitors. Ang visiting hours dito ay 10 a.m. to 6 p.m. lang. Grabe naman. Okay, so update. Time check, it's already 11:49 p.m. Kanina, yung last clip natin, so ito pa rin yung suot ko, hindi pa rin ako nag-hospital gown, bukas na lang pag sinwero na ako ng morning. So kanina, around 6 p.m., tinawag ako for MRI. So ang tawag dun sa procedure ay MRCP, pero technically MRI siya. Nung una, syempre natakot ako kasi hindi ko alam kung may claustrophobia ba ako or ano, pero apparently wala naman. So 30 minutes siya na nandun ako sa loob ng machine na yun, na napakalaking machine na yun. Tapos kinumutan ako, tapos may nilagay sa akin na parang mga, I don't know kung takip ba yun or something, I don't know. Basta para hindi rin ako ginawin. Tapos meron ding strap para ma-detect yung paghinga ko. Tapos yun, naalala ko before nung nagka-frozen shoulder yung dad ko, inorderan siya ng MRI. Nung nag-MRI kami sa De Los Santos noon, hindi niya kinaya. Parang 5 minutes pa lang siya sa loob ng machine. Ayaw na niya. Kasi nga, na-anxious siya. Kasi daw, yung mga naririnig mo na sounds dun sa machine na yun, eh, sobrang lakas talaga. Like yung tatak-tatak-tatak-tatak. O kaya, hindi naman siya tuloy-tuloy na ganun, no? Iba-iba yung sounds. Merong tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. May tatak-tatak-tatak. Merong may mga ganon. Naranasan ko na yun kanina. Buti na lang, dito sa Lourdes, bagong-bago lang pala yung MRI machine nila dito. Last year lang siya nalagay. Tapos, ang nakakatuwa, kasi meron silang headphone. Like yung talagang nakatakip yung buong tenga mo, naka-noise cancellation din siya. Tapos, pwede ako mag-request ng music ko. So, ang ni-request ko na music, para hindi rin ako ma-anxious, was worship songs. Meron akong playlist sa Spotify, tas meron silang Spotify, tas ang pina-play ko ay Feast Novotel Cubao playlist. So, yun. So, kahit papano, nakatulong talaga siya sa akin kasi I was just focused on praying and singing in my head at the same time. But also, hindi siya like total noise cancelling kasi nga, naririnig ko pa din sa background yung machine. Pero hindi siya tuloy-tuloy. May mga pauses siya. Meron din nagsasabi sa akin habang nag-MRI ako na hingang malalim, labas ng hangin, and then pigil. Yan. Yun yung mga usual. So, ilang beses ko yun ginawa. Hindi ko na nabilang kung gaano karami, pero ilang beses ko siya na. Tapos, ang trick ko, hindi talaga ako tumingin. So, simula nung pinapasok na ako, nakahiga na ako, di ba? Nung pinapasok na ako sa machine, ito yung machine, tas may bilog yan, nakapikit na ako. Hindi ko na tinignan kung gaano ka-close nung machine sa akin. Kasi nga, parang nandun ko sa loob ng bilog eh. I-google nyo. Nasa loob ka ng bilog, tapos siguro mga ganito lang yung space nung basta gets nyo na yun. Sobrang claustrophobic talaga siya, kung tutusin. Pero hindi ko na yun tinignan kasi ayoko rin ma-anxious ako. So, nakapikit lang ako the whole time and was just focus on listening dun sa worship song. So, before I know it, tapos na siya. Naka-6 na songs tayo from Feast Worship. So, yun. Nakakatuwa na na-survive ko siya. Tapos, pag nag
nag-MRI ka pala, bawal ang earrings, bawal anything metal on your body. In-unhook din yung bra ko, tinanggal ko siya. So, bawal talaga anything na metal. So, yun. Tapos, syempre, pag buntis ka, hindi ka pwede doon kasi mataas yung radio frequency nun. After nun, kasi syempre, before MRI, meron akong 6 hours na hindi ako pwede kumain or uminom. So, after nun, kumain na ako ng dinner. Tapos yung bantay ko nun si mommy tsaka si daddy. Ngayon, nandito na si Mike kasi nga, tapos na yung practice ng choir sa bahay. So, ang instruction sa akin ng doktor, nothing per orem or NPO, ibig sabihin, bawal ako kumain or uminom pagdating ng 4 a.m. until my operation time. So, ang surgery time ko is 12 noon tomorrow. That's February 12, Thursday. Sabi sa akin, I'll be surrounded by doctors tomorrow. 2 anesthesiologists, 2 surgeons, tapos mga nurses. I hope and I pray na galingan nila bukas, diba? And the Lord will guide all of us inside that operating room. Tapos, yun, I'm just finishing my tasks for today and I'm about to make a video about something na I will post about winter sa Korea and then I'll sleep na rin. So, uminom na rin naman ako ng magnesium glycinate ko. So, ready na ako matulog. Tsaka yung mga supplements ko. Ito yung asawa ko, ito yung bed niya. Yan. Ano ginagawa mo? Talk. For Sunday? Ayun. Sana tapos mo na yung framework mo. Yeah. Half na. Ayun. So, yan ang ano namin today. Tapos, as you can see, this is a pink room. Kanina, sinabi ko nga sa inyo because this is like an OB ward for them. Kaya, yung mga nakalagay na signs dito, mga paano mag-breastfeed, paano magpasuso, ganyan. You know, 10 steps to successful breastfeeding. 10 hakbang para matagumpay ang pagpapasuso. Kasi nga, usually yung mga pakapanganak dito, inaano. Kasi nga, large private room to. Yun lang. So, we'll keep you updated tomorrow. I think my husband will hold the camera before everything. So, I hope he remembers that vina-vlog natin tong journey na to. Para we can remember. I will remember this. So, yun. Good night, everyone. Good morning! Today is my surgery day and it's currently 7:52 a.m. Nagising ako ng mga 6 o'clock kasi may kumatok pero hindi naman niya binuksan. So, pagising ko, naligo na ako para naman hindi ako madumi sa OR, di ba? Tapos, after ko maligo, dumating na yung na may nag-rounds. At na-surprise ako kasi yung junior ko dati dito na nagtatrabaho pa ako dito, si Ernest. Tinalaw niya ako dito. So, bossing na siya dito sa Lourdes ngayon. So, nagkwentuhan kami slide. Tapos, dumating na rin yung anesthesiologist ko. Nilagyan na ako ng IV. Yan. So, meron lang nakakabit sa akin para hydrated na ako since wala akong kinakain simula kanina. Bawal kumain at uminom hanggang surgery mo. Tapos, wala pa nagwa-vital sa akin. So, ang ginagawa ko lang ngayon ay nagwo-work. Sumasagot tayo ng mga messages at mga inquiries and all. So, let's keep ourselves busy before the operation later at 12 noon. Mag-8 o'clock na rin naman. Nakatulog naman ako maayos, although hindi ako natulog na maaga kasi tinapos ko yung mga videos na isasend ko sa editor ko para habang baldado tayo ay gumagalaw sila, di ba? So, see you later. Mahal, take over mo na to later. Yun lang, bye. So, hinihintay na lang namin na sunduin ng asawa ko dito sa pink room. Pink room! Hindi ni Lorda ng OR. Hindi. Hindi. Kompleto naman. Oo nga. Hinihintay na lang namin na sunduin. Hindi ni Lord. Sunduin, hindi ni Lord, pero ng OR. Yung asawa ko. Kasi dadali na siya sa operating room. Dito sa pink room. Ano masasabi mo sa pink room, Mahal? Ayan na, sunduin na ako. Yan ang pala dahilan mo. Bakit sumasakit yan? Correct. Hello, Sai! See you later after my recovery room. May recovery room. Hindi kasi may recovery room pa ako ng 2 hours, I think. Siguro mga 5 to 6 p.m. na dito na ako sa room. I can't wait to kids. Janelle, kalma lang. Bye. Kiss ako muna. Love you. So, pinasok na po siya sa operating room. We'll be seeing her after 2 hours. Yung kaba, syempre nandyan. Yung takot. But of course,
ang pinaka-importante sa lahat is we offer everything to the Lord. Tatawagin daw ako after mga 2 hours para ipakita sa akin yung specimen. So, yun lang. Praying for my wife, my love, na nasa operating room na ngayon. So, balik na ako sa room. Kasi sabi nila hanggang dito lang daw ako. So, yeah. See you in 2 hours, mahal. See you in 2 hours. So, paakyat na kami sa OR kasi tinawag na kami. So, titingnan na natin kung anong status ni Madam Charmaine. Ito na yung OR. Looks like some Duke. It's waving. More than 23. More than 23. Ito po, bibilangin natin. Oh, no. Yeah. Hindi na masyadong makita dahil ano eh. Yeah, maliliit. That is small. Marami po. That's the reason why may nalaglag. Well, ayun. Look at So that. small. They're smaller. Oh. Yeah, it's so Bibilangin po natin yan. So, she's okay. Dikit-dikit lang po talaga. The gallbladder, nandun po sa liver, ginanon po niya yung liver. Siguro po sinisikmura siya before... Always, always. Yeah. Yan yung lagi namin problema. Yeah. Awi na? Okay, sige. Pwede na umuwi bukas. Okay. Thank you, Doc. Thank you. Yung iba na yan. Ano po, I will give some to you. Okay, sige. Thank you, Doc. So, ayun na nga. Lumabas na kami ng operating room. At doon namin nalaman na yung asawa ko ay talagang nag-iipon at nangungulekta ng bato. Mas marami pa atang bato niya kaysa kay Daddy. So I think 23 yung kay Daddy, sa kanya mas marami pa. But she's okay. Piniprepare na lang siya to go to the recovery room. So tomorrow pwede na daw kaming lumabas. Ayan, so yeah, thank you Lord. As in, praise God at okay na rin naman yung asawa ko. So magre-recovery room lang siya and then balik na siya dito sa room. Ayan na po yung asawa ko. Pahinga na po siya. Mahal, mag-wave ka naman. Ayan, nag-wave na siya. Okay. Kanta ka daw ng Disney. Kumanta ka daw ng Disney. Sabi ko nga, kahit Our Father, yun ang favorite namin sa kanya dito. Ah! Siya ang taga-ano namin sa chapel. Okay. Nandito na po ang aming bisita. Welcome po sa Pink Room. The first thing that you did is to get angry. What ba yan? Oo nga. Hello, mahal. How are you? Ako natatawa ako sa inyo. Bakit? No. Ba't kaya tatawa-tawa? Maingay lang sila, na? Ang ingay niyo. Oo nga. Maingay. Tapos tawag daw kayo ng tawag. Di naman, grabe naman. OA naman yung tawag ng tawag. Exage naman. Huwag nga kayo maingay, kakahiya kay Ma'am Arlene. Ay, ayan na po siya. Mataray na po, so okay na po siya. Magaling na siya. Used to get angry at us. Yeah, di ba? Unang ginawa, nagalit, pinagalitan kaming lahat. Teka lang yung IV. Yeah, naipit niya. Yay! So, how do you feel, my love? And ours to us. I'm thirsty and hungry. No, I'm not hungry anymore. I'm just thirsty. Sakit, ayaw ko tumawa. Thank you. Yay! It's a gallbladder. So the gallbladder. How many? 51 yata. What the heck? They're small ones. And Wait, they're did you take a photo or video? Yes, of Oh my course. God. 51, but they took 10 so for it's his 41 lang. Yeah. So, hindi, pag binilang mo, hindi na siya. Hindi Oh siya my complete. God! Ang dami nun. What? Parang ano yan, tamarinda. Diyan na. Sabi sa'yo, pagkakain ka ng adobo, tanggalin mo yun. Mahal. Mga paminta yan. Alam ko na, pati sa nilaga, Tito. Ba't mo nilalok yung paminta? Hindi kasi kasama. Nerds actually yan, mahal. Nerds. Hindi pa siya pwede magsalita, di ba? Pwede. Hindi pwede magsalita. Parang ako nun
So hello everybody. Sorry, medyo haggard na yung itsura ko. Kasi of course buong araw na kaming gising, buong araw din kaming hopeful, anxious, natakot for quite some time kasi medyo tumagal yung operation ng asawa ko. Kinuwento ko naman yun sa inyo kanina, but she's here now in the room, no? And masayahin na uli. Masayahin! Actually, hindi. At mataray na uli. Oh, so nakakatawa kasi ang unang words niya nung nakita niya kami, sabi niya, ang ingay niyo! Bakit daw kayo tawag ng tawag? Hindi naman kami tumawag. Once lang naman or twice kami nag-ask ng update. So, andito na siya ngayon sa harap ko. So, papakita ko na siya. Ayan. Hello, my love. How are you? I'm fine. I'm feeling good. But with pain, may pain pa rin sa tiyan ko kasi bali ang ginawa talaga sa akin, kwento ko sa inyo, laparoscopic cholecystectomy. So, kumari ito yung parang tatlo siyang parang machine na kumukuha ng something, tapos may camera na isa. So, bali 4 yata yun. So, meron akong 3 tahi na maliliit lang, sabi ng mga ganito lang daw na maliit para lang mapasok yung tube. And then, sa pusod ko, pinasok yung camera, tapos dun din nilabas yung gallbladder ko. So, we collected 56 stones. Wow! 56 stones ang naipon ko. Hindi ko alam kung kailan nag-start to. Pero, symptomatic na ako noon pa. I always have stomach aches whenever I eat a lot or I eat biglaan o kaya nalipasan ako ng gutom tapos kumain ako ng madami. Yun. Sabi ng doktor, saan daw nanggaling yung stones? Ano daw ang mga kinakain mo na stone makers? Stone makers, of course, if you eat a lot of oily, fatty, and fried food, talagang hindi imposible. If you eat too much is bad. So, I would really say na nung nauso yung samgyupsal, sa mga addict sa samgyupsal, taba ng sinigang, sisig, favorite ko yan. French fries, favorite ko yan. Sabi ni Doc Mark kanina, yung isang malaking bato, yun daw yung samgyup. Oo, sigurado. So, yung 10 stones ko na big stones, dinala nila sa histopath to check lang baka kung anong meron doon. Sana wala rin sila makita doon. Kukwento ko rin sa inyo later kung anong experience ko sa operating room kanina. Hindi naman ako gising, pero... So, anong iniisip mo kanina while you were waiting for you to be wheeled in sa loob ng operating room? Yeah, from here, actually, natatawa lang ako sa kanila kasi si Janelle nandito. If you know Janelle, she is Dr. Janelle Castro, PhD in nursing. So, alam niya yan. So, nag-work siya sa UARM. So, ang dami niyang mga tanong dito sa mga nurses sa labas. So, nasa-stress ako at natatawa ako sa kanya kasi sabi ko, don't be a difficult friend. A patient's friend. Ganyan. So anyway, tapos nandito parents ko, tapos si Mike. Tapos tumawag pa si Marga kanina, yun yata yung nakita nyo yung last. Tama ba? Mahal, kausap kita. Nakakausap mo ba ako? Nag-vlog ka ba kanina pagdating Yes, ko? yes. Medyo lang ako, parang may plema lang dito sa lalamunan ko ngayon kasi I was also intubated kanya, pero it's other kwento na lang. So ano nang iniisip mo? Nandun pa ako kanina sa bago i-wheel, yung nakahiga ako. Wala, I was really... Hindi ako nervous, hindi rin ako anxious kanina. More of excited ako matanggal siya. Kasi yung feeling of discomfort whenever you eat and natatakot ka kung susumpungin ba ng sakit yung tiyan mo, yun. But this does not mean that I'll be eating a lot again and I will not be mindful of what I'll be eating. So that's my lesson talaga with everything. Anything too much is bad for you. Tapos, nung nadala na ako sa OR, nandun muna ako sa recovery room. Na-delay yung yung umpisa ng operation ko kasi dami yatang pasyente kanina. True enough, nung una, mag-isa lang ako sa RR. Tapos biglang may dumating na 4 patients.
4 patients or 5 patients, parang gano'n. Tapos, iba-iba yung cases nila. Tapos, yung iba umuungol, yung iba bumababa yung BP. Alam mo yung parang, mas doon pa ako na-anxious sa nakikita ko. Kasi syempre, I'm very much awake. So, ang ginawa ko, I tried to sleep, pero nagising din ako kasi ginising ako ng anesthesiologist ko. Tapos, naririnig ko na naman ulit yung mga yung mga sakit-sakit nila sa after operation. And then, I was wheeled to the OR. So, when I was wheeled there, hindi pala wheeled, nakahiga ako nun, naka-stretcher, yan. So, pinaganon yung kamay ko, both of my hands nakaganon kasi yung isa pang BP, yung isa, nandito yung yung swero ko, tapos dito ilalagay yung anesthesia. So, kinukwentuhan pa nila ako, kinakausap nila ako, until I was seeing blurred images na. Yung ilaw, nakikita ko na siyang blurred, tapos sabi ko kay Ladok, ito na ba yun? Ito na ba yun? Ito na ba? Makakatulog na ba ako? Hanggang sa, yun na yung last memory ko, tulog na ako. Anong first mo na nakita or narinig after the surgery? Kayo, may nasa recovery room ka na, dito sila. Oh. Kayo yung una ko nakita. So, nandun si Janelle, si Mike, parents ko, sila yung una ko nakita. And I was si so... Mami dun, si Daddy. Si Daddy lang ba? Si Jewel. Ayun, yun. So, I was really very groggy that time when I tried to sleep after. Oh, pero nag-wave ka pa nun sa amin. Oh, nag-wave ako, nag-wave. I remember waving at all of you. But I was really groggy nung time na yun. So, yun, I was happy na it went well, natapos na siya. Tapos, I was intubated, guys. Actually, sa lahat naman ng mga procedure sa hospital, yun talaga yung pinaka-fear ng lahat, ma-intubate. Kasi nga, syempre, ginagamit yun kapag ka life and death situation, yung kailangan mo ng oxygen and all, yung talagang straight to your lungs and all. So, hindi ko naman naramdaman yun. Pero ngayon, ramdam ko siya kasi parang nauubo nga ako, parang nagasgas yung lalamunan ko. So, parang paus ako. May tinanggal. So, yung may tubo kasi na pinasok sa bibig ko. So parang may plema build up ako pero wala naman akong ubo kanina, kahapon wala naman akong ubo. Ang dami kasi nag-story ako ngayon sa IG and Facebook story. Naka-cross post siya. So kinuwento ko yung journey ko post-op. Alam mo, ang dami nag-message sa akin na yung iba pinagpapaliban nila, napatanggal yung gallstones nila kasi natatakot sila. So parang nalakasan daw sila ng loob dahil sa video ko. So, I'm just happy na at least nako-consider nila. And at the same time, tinanong nila kung paano nakuha, ganyan. Tapos nung sinabi ko nga na ganito, ganyan, na fried, oily, and fatty, naku, sabi nila, magbabawas na daw sila, mga ganun. So at least, kahit papano, even though I don't owe anyone an explanation, I still wanted to share my journey with all of you. Tapos meron pa dito isa kanina na ang tagal na ng stones niya, 10 years na. Tinitiis lang niya yung sakit. Kaya pa daw ng Gaviscon, sabi ko kasi ako ayoko siyang tiisin. Ayoko rin mag-rely sa Gaviscon. Ayokong laging may baon. Ayoko rin datnan ako pag nagta-travel ako anywhere in the world. So, might as well. So, yun. I'm just happy and grateful na the Lord is good. The Lord heard our prayers. So many people prayed for me and so many people messaged me. Hindi ako nahiyang humingi ng tulong at humingi ng dasal because I needed it. I needed it for myself, for my surgical team, and for my family. So, kung kayo, may pinagdadaanan kayo, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong at ng dasal. Kasi sometimes, yun na lang ang pangahawakan nyo, yung dasal na lang. Because you can't control this. You can control your operation, your doctors, and everyone else, diba? Yun lang. Any more questions, my love? My love? Any more questions? Lutang ka na. Lutang na yung asawa ko. Hindi na ako naririnig. Ngayon, nakainom na ako ng tubig. Nakakain na rin ako ng... Ano na feeling mo ngayon? Teka lang, nagkukwento pa ako, diba? Sorry. So, ngayon, nakakain na ako ng rice na nasa sabaw. Pero konti lang, siguro mga 3 subo lang. Kasi ayoko rin mabigla yun siya. Naghihintay lang ako umutot. Yan ang inaantay natin ngayon para it would mean and tell that my digestive system is working already. Although, I can feel that kumukulo yung tiyan ko, parang gutom pa ako, pero ayoko muna kumain kasi mas nananaig yung pain
Although, kung i-rate ko yung pain, 10 being the highest, nasa 6/10 lang yung pain ko. Hindi naman ako namimilipit. Tapos, meron pa akong pain reliever later. So, yun lang. See you tomorrow. Sabi ng doctor ko, kwentuhan kami over, messenger. Ang close daw ng liver ko sa gallbladder. Medyo nahirapan sila. Tapos, ang lalim daw ng pusod ko. So, magpapakwento pa ako sa kanya bukas when he makes the round. So, yun. Doc Mark, thank you so much for being my doctor. Amazing tayo today. And si Dr. Odivillas, our anesthesiologist, and everyone who assisted. And lahat ng dumalaw sa akin na makakilala ko dito sa Lourdes Hospital, maraming salamat. Si Jewel, kanina nandito rin siya. Nakita niyo yata sa video yun. Si Dr. Pam Lanzador, OB, dinalaw din ako kanina. Tapos si Doc Pia, who happens to be one of my followers na pedya dito, dinalaw din niya ako kanina. So, ang galing. Thank you so much. And, yun, I'll see you tomorrow. I'll be going home tomorrow na daw. So, I'll just be watching K-drama until I fall asleep because I deserve it. Tapos na yung trabaho kahapon. So, manonood na lang muna ako ngayon. Thank you so much! We're going home. Today, nag-ayos na kami. Atay na lang ako magtanggal ng swero. Naglinis na ako ng sarili kanina sa banyo with the help of my husband. Sa bahay na lang ako maliligo ng hair. Thank you so much to our HMO and Mike's PhilHealth. Ang binayaran lang namin ay 1,000 pesos. 1,000 binayaran mo? 1,000 pesos na. Laki naman. 200 plus yung 242 lahat. Tapos 180 lang yung na-cover ng PhilCare. Buti na lang, mami, may PhilHealth ako. Yes. May PhilHealth din ako pero i-update ko. Fit check, guys. Fit! Discharge na tayo today. Kahapon ng surgery natin, discharge tayo today. So, my shorts are from Mike. Kasi dapat naka ko pants, pero na-realize ko, maiipit yung mga sugat. Kaya yung shorts na lang ni Mike na apparently, kasya sa akin. Tignan nyo. Tapos tignan nyo yung ito. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan yung mga dito yung tusok. May tusok dito, and then tusok dito. Parang dalawa dito, ayan o. 1, 2, 3, and 4 sa puso. Yan, yan lang yan. Laparoscopic ko. Di ba pinakita ko na sa inyo yung tiyan ko? Yun lang. Labas na tayo today. Dahan-dahan lang. Uwi na ako, guys. Uwi na me. Wow, may happy Valentine's pa. Going home now. Nakikita ko. Yeah. Yeah, naka-wheelchair siya. Tapos may background pa siyang mga puso. Valentine's Day na kasi bukas. This is the reception here. Si Ate Janet, isa sa mga nanonood sa atin dito sa Lourdes. Yay! Uwi na kami today. May paganap sila ng Valentine's. Thank God. And thank you, Our Lady of Lourdes. Feast day niya nung inadmit tayo. Diyan yung hospital ko. So today is my day 3 post-op. Hindi na ako nakapag-vlog ng pag-uwi ng bahay kasi wala. I was just focused on recovering and making sure that I am okay. Like nung first night na nandito kami sa bahay, ang unang-unang talaga na feel ko is ang hirap umubo kasi ang sakit sa sa sugat, or hindi sa sugat yung sakit yung sa loob. Feeling ko kasi 'di ba since papakita ko sa'yo, parang i-demo siya. So, since tinanggal yung gallbladder ko, ito kasi yung liver, yan. Kunwari, ito yung, ayan yung sugat ko yan. Nakabukas lang yung hook ng pants ko para hindi ganun kasikip. Pero saktong sikip lang siya para at least assisted pagka nagsimba ako today. So, hindi siya naka-loose. Kasi minsan pag naglalakad ako, nagbabounce yung tiyan ko pag naglalakad ako. So, para hindi siya mauga, kailangan may support. So, medyo tight yung pants natin today. So, nandito kasi yung liver. Malaki kasing liver natin So, nandyan yan. Tapos yung gallbladder nasa ilalim. So, basically, pag nagsasalita ako or nag-exert ako ng effort o nagdi-deep breathing ako o kaya umuubo ako, humahatching ako, parang may nararamdaman ako dito
na parang masakit. Tolerable yung pain, hindi siya 10/10 pain. Like siguro mga 5/10 pain lang siya. Tapos tuwing ganun lang kapag ka nag-exert ako ng effort. So yan. Tapos, yung mga sugat, wala akong maramdaman. Except sa pusod area. Kasi kahapon, nung dinrest siya ng asawa ko, nung pinalitan yung dressing, medyo dumikit yung dugo dun sa gauze, so medyo mahapde. Pero okay naman, ngayon wala akong nararamdaman. So yun lang. Kaya dapat alalay lang ako ngayon na mabagal lang ako maglakad, hindi ako masyadong kasi nararamdaman ko siya dito. Dami nga nag-share kahapon sa akin. For the past 4 days, dami nagme-message sa akin. Yung iba kasi, pinagpapaliban nila yung pagtanggal ng gallstones nila. Kasi syempre, of course, hindi siya mura. Mahal magpa-hospital. Siguro ginastos namin mga nasa 200,000 plus. Pero okay lang kasi may HMO kami, tsaka may PhilHealth. So, technically, halos wala kaming binayaran. So, minimal lang yung binayaran namin. Kahapon may kausap ako na halos magkasabay kami nag-laparoscopic cholecystectomy. Pero ang mas mahal yung sa kanya kasi yung kanya yata emergency. So, ibig sabihin sumakit siya. Tapos nung sumakit ng sobra, napunta siya sa ospital, tapos yun, buti pwede pang ilaparoscopic. Kasi usually, kapag namamagana yung gallbladder mo, hindi na yan ilalaparoscopic, gagawin na yung open. So, ibig sabihin, hihiwain na yan ng malaki, tapos dun siya kukunin kasi nga maga siya. Yung sa akin kasi hindi maga, kaya laparoscopic. So, mas okay yun. Tapos, mas okay din yung recovery. Tapos, yung ibang mga friends ko na nag-message sa akin, dahil daw sa videos ko, yung nagsustories ako, lumakas daw yung loob nila na magpa-opera. Kasi nga, sabi ko, alam nyo ba, mas masakit pa yung atake ng sakit ng tiyan kaysa sa opera. As in, hindi siya bearable. Yung pain ng gallbladder stones, hindi siya bearable for me. Kaya ako nagpa-ER nun sa Baguio. So kaya sabi ko sa inyo, alam nyo na meron na kayong gallstone. Magpa-opera na kayo kasi matatanggal din yung worry nyo na paano pag nadatnan kayo, atakin kayo sa ibang places tapos mamagana yung gallbladder, edi mas mahal pa yung opera, mas matagal yung recovery and all. So mas maganda na habang ngayon nalaman nyo na, edi patanggal nyo na. So, akin kasi, bakit ako nagpatanggal? Una sa lahat, I've been battling with stomach aches for so long. Like, when I started working already, lagi akong may gastroenteritis, lagi akong may gastritis. So, hindi ko alam, baka accumulated na rin pala talaga yung mga fats na na-build up. Kaya nagkaroon na ng siguro noon pa siya. Kasi 56 stones yung nakuha sa akin. So, ibig sabihin, matagal ko na siyang inalagaan. Kaya ang mga hilig kong pagkain ay sisig. Lagi pagka, hindi ko alam kung anong orderin sa restaurant, ang default ko lagi sisig. Tapos, sinigang na baboy. Kung sinigang na baboy, yung taba, favorite ko yun. Mahilig ako mag-samgyup. Obviously, favorite ko Korean food. French fries, yan yung mga parang comfort food ko yan. Mag-potato corner ako, kaya McDo French fries. Yan talaga yung mga favorite ko. Mahilig din ako sa chips, kaya kong umubos ng isang bag of chips in one sitting. So, in short, talagang fatty, oily, fried, yan yung mga favorite kong food. Kaya talagang feeling ko, ito yung reason kung bakit nag-accumulate na siya ng sobra at magpo-40 na ako this year. So, kaya talaga nagmamanifest na siya. And at the same time, nagta-travel tayo, diba? Palagi. So, ayokong madatnan ako ng sakit sa ibang bansa. Before my attack na nalaman ko na may gallstones ako, yung pinaka-last attack ko was sa LA. Nung nag-US kami. First day ko pa lang sa US, sobrang sakit na ng tiyan ko after ko kumain ng spam at saka fried rice. So, alam niyo na yun, sobrang oily yun, processed food pa yun. So, sabi ko, ang sakit talaga. Pero nasuka ko, okay naman na ako after, thank God. Alam mo yung hassle na nagbibit-bit ako ng Gaviscon, nagbibit-bit ako ng Kremil S, o kaya omeprazole palagi kung saan man ako pumunta. Kasi takot na ako sumakit yung tiyan. So, good thing, nung inatake ako sa Baguio, in-ultrasound ako ng whole abdomen. Tapos doon nalaman na meron na pala akong stones. Last January lang to. Tapos sabi niya, 1.5 cm yung stone ko. So, medyo malaki yun. Candidate talaga siya for surgery. So, sabi ko, after ko mag-Korea, papacheck up na ako ulit, papatanggal ko na. Nag-Korea muna ako kasi may scheduled akong Korea noon. Tapos yun, sabi ko, mas okay na patanggal ko ngayon kesa madatnan ako sa next travels ko. Ang dami kong nakapilang travels this year. Kesa ma-hassle ako, mag-worry pa ako, ma-anxious pa ako. Might as well have it removed already. And I'm just so grateful, gagaling ng mga doktor ko. Kasi inalagaan talaga nila ako. Even inalalayan din talaga ako. Kahit pasaway ako na nag-Korea pa ako, diba? Pero nung nag-Korea ako, alam niyo naman, hindi ako masyadong kumain masyado. Kasi sobrang alalay lang yung samgyup, mga ganyan. Kasi nga, hindi ko rin atakiin ako doon. So, if you're the type of person na nanonood ka ngayon na
meron kang gallstones, this is your sign. Pa-check up ka, tapos tingnan mo kung gusto mo na mapatanggal. Habang kaya mo pa, habang able ka, habang wala kang masyadong schedule. Although, of course, ngayon magiging mas maingat na ako sa pagkain. Hindi na ako masyadong kakain ng oily food, fatty food, and fried food. Siguro minimal na lang talaga. Hindi naman siya maiwasan. Kasi wala na rin magbe-breakdown ng fats dahil wala na yung gallbladder ko. So I have to be talagang alalay. Tapos sabi nga nila nung iba, pagka nag-oily food ako, madali ako mag-poops. Yan din yung titingnan natin. Kaya, observahan ko muna, dahil day 3 pa lang naman today, magsisimba muna ako. So, this ends my vlog. So, I hope na na-inspire kayo na magpalanggal ng gallstones. Pero more, talagang para sa akin talaga to. Para I will remember my first surgery ever. So, I'd like to thank all the Lourdes Hospital staff. Thank you for taking care of me, most especially my former colleagues na bumisita sa akin. Thank you dahil hindi niyo ako pinabayaan. Tapos yung parents ko, yung asawa ko, si Janelle, si Jewel, who went, and yung mga visitors ko, si Dr. Pam, Dr. Pia, Sister Sarah, si Ernest, yung mga dumalaw sa akin na talagang minake sure na okay ako. Thank you talaga sa inyo. So, yun, thank you Lord. I'm okay, and I will be having this slow recovery, and hopefully, makatravel na tayo soon. So, actually, may scheduled travel tayo next month. So, at least meron pa akong mga 2 weeks to recover. So, okay na rin. So, yun lang. Bye guys. See you in my next vlog.